As Lord Panginoon, sasabang niyo talaga ang pagdami, Panginoon, na i-bless niyo po kami, Panginoon, sa bawat Lord na at bigyan niyo po kami, Lord, na revelation, Panginoon, at pahayag sa bawat Lord na may sasagot po, Lord, ng mentor po namin, Panginoon, sa bawat tanong po, Lord, namin. At ganun po, bigyan niyo din po kami ng bigyan niyo din po kami ng confusion, Panginoon, para po, Lord, na makapag-isip po kami ng tanong. At ganun yun, magkaroon kami ng interest sa salita niyo po, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng pahayag at revelation. Wisdom, Panginoon, maintindihan po namin ang message na ito. Papasalamat po kami sa inyo. In Jesus' name pray. Amen. Brother Francis, dito sa letter A mo, kautusan sa Israel, ano yung ano dito, yung yung batas ng pagkain Moises, ano po iyon? Yun po ba yung sa may tawag dito, yung unang Passover po nila sa Ehipto? Hindi pa yan nag-start sa Ehipto eh. Nag-start yan nung sa Sinai. So nung umalis sila, Passover pa lang utos eh. Exodus pa lang yan. So yung Book of Leviticus, binigay yan hindi sa Egypt. Binigay niyan pag nasa Sinai na sila. Ano ibig sabihin nun? Alam mo ba, walang nakakapansin nito eh. O kung meron man, di ko rin pa nabasa. May progressive revelation sa pagkain. Yung progressive revelation sa pagkain, katulad ng progressive revelation sa spiritual na pagkain. So yung binigay ni Moses, detalyado na yan. Halos dulo na yan eh. Kasi kung magsisimula tayo sa Genesis, iba yung pagkain. Wala pang pinagbabawal. Bakit daw binigay ang kautusan? Dahil sa kasalanan. So ibig sabihin, umaabante ang kasalanan, umaabante ang kautusan. Nakuha niyo? Galatians chapter 3 yata. Nalimutan ko na ang chapter yan. Basta sabi, ibinigay ang kautusan dahil sa kasalanan. So, dumadami ang kasalanan. Parang isipin mo yung kaaway mo, tumataas ang technology. Kailangan humabol ka sa technology. Pag hindi ka humabol sa technology, matatalo ka ng kaaway mo. Ano na sila, machine gun na sila, ikaw paltik ka pa lang. Tirador ka pa lang. Di ba ang utos ng Diyos mo na prutas, gulay at saka karne? Ano yan? May ikot o papunta? Sabi mo kasi, habang lumalaki ang kasalanan, kailangan mas mataas yung ano ng Diyos. Papunta ba sa karne, yung pabalik, o mas ultimate ang prutas? Hindi, yung kung para ka sa Badista na reform, parang babalik ka sa prutas. Pero, sa nangyari sa tao, talagang pinapakain ng karne. Katagalan. Balikan niyo yung outline. Una, prutas, then karne. Pinakain ng karne. So, parang type din. Subukan mo ngayon purong karne. Pag hindi ka guru o praktisado, pwede ka magkasakit eh. Sinubukan ko na yan dati. Hindi ako nagkanin, hindi ako nagkarne, gulay lang. Nagkakasakit eh. Nagkakasakit ako. So, yung pangkalahatan tao, hindi ko tinutukoy ilang special na tao. No? Yung parang mga guru, yung mga sensei, yung mga martial arts, kung ano pa. Mga Buddha, mga yoga. Dito tayo sa pangkalahatan tao. Hindi lahat ng tao ma-achieve yan. Parang kaya niya tubig lang, kaya niya prutas lang, kaya niya gulay lang. Pangkalahatan tao, kailangan na nila ng karne. Dati may aura, si Adan. May outdwelling, presensya. Prutas lang, okay na yan sa katawan. After ng kasalanan, hindi na kaya eh. Nabasa ko kay Jackson, parang ganito ang naalala ko. Kailangan daw, since kasi nagkaroon ng halong serpente ang tao, ayos,
kailangan ng kumain ng karne to balance it out. Yan naman ang paliwanag ni Jackson, mga batang. Tama rin yung paliwanag na yan. Tama rin yung paliwanag na yan. Ibig sabihin, kailangan natin magkaroon ng adjustment. Yung ginagamit natin term sa hukom, di ba? Anong adjustment? Ang adjustment, dahil sa kasalanan. Yung anghel nga, pwedeng presensya lang ng Diyos ang kinakain, di ba? So, hindi tayo pwede umasta ng glorified body. Although may mga pelikulang parang ganyan yung power nila. Ang sa ngayon na realidad, kailangan harapin mo yung present na kasalanan, itong pagsubok, hindi ka iiwas. So, yung mula kay Adan pa lang may dalawang level na yan eh. Kung dati prutas, pag layas sa kanya, ano na, may ani na. Anihan. Alam mo yung anihan? Sakahan. Diba sa Fertile Crescent diyan nagsimula ang ano sa Middle East. Nagsimula yung nagtanim yung tao. Of course, kung pag-usapan mo prehistoric man, kumakatay din yung hayop yan. Pero ibang tao yun eh. Hindi yan yung tao na nilalang sa larawan ng Diyos. Yung tao nilalang sa larawan ng Diyos, prutas original. Then, gulay. Hindi gulay. Yung anihan. Yung, pag sinayang anihan, yan yung carbohydrates eh. May carbohydrates ba sila dati? Konti. Pero nung anihan, puro carbohydrates na yan. Ano ba inaani mo? Wheat, barley, rice, ganyan. So, sakahan ang tawag dyan. So, mula kay Adan, yung sakahan, ba si Cain naging magsasaka? Dati ba silang nagsasaka? Hindi, kuha lang sila ng prutas eh. Pero kailangan pa rin naman nila mag-gardening. Kailangan pa rin ni Adan mag-alaga. Mas magaan nga lang. Nung umalis na si Adan sa halamanan, kailangan na niya rin magsaka. So yung sakahan, another level yan. Kailan yung karne? Kay Noah. Hindi nyo napansin mula kay Adan papunta kay Noah may progressive revelation? Adjustment to eh. Kumbaga bumabagsak ang edad ng tao, binibigyan na ng karne para kumain. Tapos papunta kay Moses, madetalye na. Ang dami na. Alimango, hasang, kung ano pa, ibon, gagamba, tas baboy, daga. So, madetalye na sa panahon ni Moses. So, pero pagkatapos ni Moses, yung present time, meron tayong tinatawag na kosher. Yung kosher, hindi lang yan pagkain. Yung kosher, kung ano yung karapat-dapat. So, sa hukom natin, puro kosher yan. Kasi hindi lang pagkain literal. Ito yung pagkain spiritual. Pero ginagamit pa rin pagkain para i-type yung karapat-dapat. So, yan yung salitang kosher. Ano yung salitang kosher? Ang salitang kosher, karapat-dapat. So, yung mga rabbis ngayon, meron silang kosher foods. Ano yung karapat-dapat? So, saliksikin nyo, no? So, kung titignan nyo yung overall, ito yung progressive revelation. So, hindi ko pa narinig sa ibang tao. Pero, yung pagbabago ng pagkain, parang humihigpit Parang sa hukom din natin. Dati, okay lang yung worldly music. Dati, okay lang yung worldly sayaw. Worldly pa Ngayon, meron tayong kosher. This is 9 for Brother F. Must not eat meat with its lifeblood in it. Tama-tama, tinamaan na yung dugo. Kay Noah pa lang, tinamaan na yung dugo eh. Pag sadyain, sabi mo, di ba? Bakit bawal ang dugo? Yan. Diba? Yan, tanong ko din yun bakit bawal ang dugo? Kasi dito sa Pilipinas, normal na kumakain ng dinuguan, di ba? Yung mga tao. Tinuro sa akin ni Pastor Alto na di ba, baka pwede na yung dugo kasi yung pagkain sa Diyos-Diyosan, pinahintulutan. Sabi ko may certain situation pwede pinahintulutan yung pagkain sa Diyos-Diyosan.
1 Corinthians chapter 8 yan, no? Kung ay kay Pastor Alto, pero ang sagot ko diyan yung sinasabi ni Bargery, special circumstance. Ibig sabihin, hindi mo sinasadya. Kasi kung sinasadya mo, maraming matitisod. Pero dito naman tayo sa dugo. Bakit di binawal ang dugo? Pag walang nakakakita na kumakain ka ng dugo, hindi ka ba nagkakasala pa din nun? Hindi. Ang batayan ko dito, hindi pareho sa batayan ni Pastor Alto. Kay Pastor Alto, yung pagkain sa Diyos-Diyosan eh. Yung pagkain sa Diyos-Diyosan, pwede sinabi mo, Sister Dalaga. Pero ito na yung dugo. Ang batayan ko sa dugo, meron ka namang ibang makakain, bakit sasadyain mo dugo? Dahil lang nasasarapan ka. Di ba? Okay, so, ang isa kong dahilan, syempre, marumi ang dugo. Ganyan din sa badista, marumi ang baboy. Pero bakit pwede tayo kumain ng baboy, no? So, ang batayan ko sa dugo, it's more than just baboy. It's because nabanggit sa New Testament. So, mahalaga ang New Testament. Ito na yung version ni Jason. The Gospel of Paul. Of course, hindi si Paul yung nagturo na bawal ang dugo. Pero sang-ayon si Paul doon sa Council of Jerusalem, Acts 15. Doon sinabi, abstain from blood. So, pwedeng sabihin na ni Jason at iba pa na, mga Hudyo yun eh. Diba? Pang-Israel yun, hindi yan pang-Hentil. Pero alam niyo ba, ang nagtanong yan, Hentil? Hentil lang nagtanong yan. So, yung council at Jerusalem, ang usapan dyan, pwede ba hindi na magpatuli ang Hentil? Sang-ayon naman kay Paul yung mensahe. Hindi naman compulsory ang tuli. Literal na tuli ito, Pinag-usapan yung tuli, dinamay na ibang bagay. Huwag kayong mga lunya, huwag kayong kumain ng dugo, yan, o binitay. Ngayon, pwede mo sabihin, sa pagdating kay Paul, hindi na yan, hindi na yan binanggit yung dugo. So, ano ngayon ang stand natin? To be safe. Huwag mo sadyain kumain dugo kasi yung Book of Acts, gahintil na yan. Acts 10 pa lang, pinakilala na yung ebanghelyo sa hintil. Paano natin ipaliliwanag ngayon kung yung sinabi ni Pablo kasi, diba, sinasabi nga natin, we are now in full-line epistles, no? Progressive kasi yung kay Paul, eh. May binabanggit ni Paul sa Romans 14 na konektado doon sa sinasabi din ni Jesus sa Marcos ata o Lucas na ang mga pumapasok sa bibig ay hindi nakaka-epekto sa tao, diba? Sabi ni Kristo yun. Pero kay Pablo kasi, sabi niya, doon sa panahon na may mananampalataya na, ito mga hintil na yan, nakakakain ng mga bawal sa lumang tipan. Pero sabi ni Pablo, doon sa kumakain, huwag kayong humatol. Sa hindi naman sa mahihina na hindi kayang kumain, huwag din nyo silang hatulan. So parang sinasabi ni Paul, it's by faith, no? Sa pananampalataya mo na. O kung kaya mo kainin, hindi lalabag sa konsensya mo. Parang ibig sabihin ni Pablo, pwede mong gawin yon. Kung hindi labag sa konsensya, kung hindi mo, bawal kainin, pero tapos masarap mong kainin, pero makukonsensya ka da kung huli, mo kainin, parang ganun ang ibig sabihin ni Pablo. So ano yung natin dyan? Ano yung paliwanag natin dyan sa part na yan? Kasi ginagamit din ng iba yan eh. So, ito yung mas magandang paliwanag kaysa sa version ni Gabrola na may kanya-kanya. May konting tama sa sinabi si Jason Gabrola na may para sa Hudyo, may para sa Hentil. Ito yung para sa Hentil. Susundan ko to. Ang Hentil, from the start, never binawalan ng Diyos ng pagkain. Tama? So, kung ano yung nakita mong binawal sa bagong tipan, yun lang ang bawal sa Hentil. So, ito yung birada ko para sa mga Sabadista, Protestante, dating bawal, ngayon hindi na. Yan yung version ng Protestante Sabadista na debate. Dating bawal, ngayon hindi na. Ito yung mas progressive na approach. Dati, from the start, niligtas ng Diyos ang hintil kahit walang bawal sa kanila niyan. So, kahit sabat, no? Hindi lang pagkain. So,
pagpasok ng bagong tipan, ano yung tinuro sa hintil na bawal? Hindi marami. O hindi siya ceremonial type na sabi ng protestante sa Badista, ito. So, kung dati hindi binawal ang pagkain, ngayon nililigtas ng Diyos ang hintil, hindi pa rin binawal ang pagkain. Yan ang ano ni Paul, yan ang drive ni Paul. Ano yung mali na approach ng protestante? Panglaban sa Sabadista. Siyempre, protestante din sa Sabadista, pero yung mga naunang protestante versus Sabadista, Baptist, etc. Ang protestante, Okay. sa abot ko, parang siyempre dahil nasa panahon niya tayo na ngayon ng bagong tipan mula sa panahon ni Kristo at mga apostol. So ang pinangahawakan ng protestante, wala na tayo sa lumang tipan. Nasa bagong tipan na tayo ngayon. So, siyempre, gagamitin yung mga sinasabing inabolish na yung kautusan, mga ganon, yung mga ceremonials, mga ganyan. So, isa yan sa mga ginagamit ng mga protestante. Pero hindi ko alam yung mas deeper na paliwanag nila. Pero sa abot ko, Ayon ako dyan, yan din ang aking position na iniisip ng mga protestante na parang wala ng boundaries. Pero, hindi malinaw na ano sa Old Testament. Yung utos na sinabing huwag kakain ka ng specific ng dugo, walang sinabi rin naman na sa New Testament na pwedeng, yung talagang specific na pwede na. Okay. So, yung sinabi ni Bar Jerry, pangit lang ang audio eh. Ulitin ko. Kasi ngungo eh. So, yung mali ng protestante, Pentecostal, namana na, kahit sa end time siguro namana yan. No? Dati bawal, ngayon hindi na. Ibig sabihin, it doesn't matter kung Hudyo ka, hindi na yan bawal. Ngayon, dito kumukuha ng ammunition yung Sabadista. Sabadista at iba pang mga Messianics, no? So, bukod sa, yung Sabadista na rin ng Armstrong, no? So, ano yung kinukuha nila? Wala namang nakasulat sa New Testament na pwede na. Diba? So, kung yung utos sa Old Testament, utos pa rin sa New Testament. Yan ang pinaglalaban ng Sabadista. Kailangan niya malaman yan. Kung kayo'y tunay na church, paghahandaan nyo, sagutin yan. Kasama sa ambisyon nyo sa buhay, mag-witness talaga. O sasaktan ko muna kayo. I-review ko muna kayo. Kung ang ambisyon nyo lang, yumaman, tas mamasyal, hindi yan ang tunay na church. Ang ambisyon nyo dapat, makapag-witness. Mahina pa kami. O, ibig sabihin, magpalakas kayo, mag-aral kayo. Hindi kayo na-convert para habang buhay baby. Hindi kayo kasama sa rapture. Kung habang buhay baby kayo. No? So, kailangan, sa dami pa naman ang pahayag ng Diyos, siyempre, ang dami rin palabas na pelikula at mga telenovela at intriga at Wattpad sa sanlibutan. Inuubos ng oras nyo, no? Marami rin libangan sa sanlibutan. Ito dapat, so, pagsubok to. Ito yung kosher. O, spiritual na pagkain na tayo ngayon, ha? Ano dapat yung nasa puso nyo na ambisyon? Kasi yan ang pagkain nyo. So, hindi masama mag-enjoy sa sanlibutan, pero hindi yan ang main course. Ang type, bakit may pinagbabawal na pagkain? Kasi, tinuturo tayo sa puso natin kung may Diyos-Diyosan ba tayo, wala. Ambisyon ba natin yung pagkain sa salita ng Diyos? Yung pagkain sa salita ng Diyos, hindi lang yan nakikinig, nagsasaliksik, hindi rin lang yan nagsasaliksik, nangangaral yan. At nasa Bible to. O yan ang kapos ng ibang revelation, no? Sa iba, maring nasasagi nila na kailangan kayo mag-witness. Yung iba, kontento na. Sige, tagapakinig lang kayo, kami lang mangangaral. Nagiging mega church. Hindi, lahat kayo about isa. Pag hindi kayo target mangaral, kailangan pa kayo magpa-under governor tutor. Hindi pa kayo ligtas. Hindi pa kayo selyado.
Hindi pa kayo kasama sa rapture. So, kailangan ilagay nyo na sa puso nyo ang target, ang ambisyon nyo sa buhay. Ang unang-unang ambisyon, so hindi naman bawal mag-ambisyon na yumaman eh. Hindi naman bawal mag-ambisyon na gumanda ang bahay, etc. Pero dapat na ambisyon nyo sa buhay, makapag-witness kayo. O, dito sa topic, kaya nyo bang witnessan ng Sabadista? Baka Katoliko, takot na rin kayo eh. Kaya merong yung mga Catholic faith defenders, kailangan, yung ginagawa nila, dapat ginagawa ng bawat isa sa atin. Anong ginagawa? Naghahanda kayo ng sagot. Naghahanda kayong sagot. O yung ginagawa ni Brother Eric, yan ang dapat ginagawa nyo lahat. Although, dapat niya ipagawa rin sa pamilya at saka sa kapatiran. Hindi to pansariling enjoyment lang. Kailangan lahat kayo dumaan dyan. So, itong mensahe na to, na paano mag-witness sa Sabadista, kailangan nyong mag-hunger kayo dyan. So, hindi lang curiosity. Tagusin nyo pa na part ng pagkain nyo. Sa part natin, wala na tayong restriction. Pwede nang uminom ng dugo? Literal? Hindi. Okay, sagutin ko lang yan. Hindi ko tinuro, kwento ko lang na tinuro sa akin ni Pastor Alto yan. No? At nire-report ko lang yung tinuro niya sa akin. Hindi naman turo. Actually, sineshare lang niya sa akin. Tanong niya sa akin to eh. Ang tanong niya sa akin, baka pwede na kasi, di ba, yung Diyos-Diyosan, pagkain sa Diyos-Diyosan, pwede na. So, ang sagot ko lang sa kanya, huwag mo sasadyain. So, parang din sinadya ko rito. Huwag mo sasadyain. Kung naipit ka sa isang circumstansya, kung walang tao, pwede ka patawarin ng Diyos. Hindi yan ang batayan ko. Yan tanong ni Dalaga eh. Yan ang tanong ni Dalaga. Ang sagot ko hindi ganyan. Naputo lang ako na iba yung na sa mga nagtatanong eh. Ang sagot ko kay Dalaga, iba yung dahilan ko na yung dugo hindi pwede doon sa Diyos-Diyosan. Sabi kasi niya, di yung pagkain sa Diyos-Diyosan pag walang nakakakita, pwede na. So sabi ko kay Dalaga, yan ang sabi ko kay Dalaga, yan pwede, yung dahilan mo. Pero yung dahilan, yung dugo, hindi yan ang dahilan. Ang dahilan, Diyos. Ang dahilan, ang Diyos nakakakita sa'yo. Sinasadya mo ba? Di ba? Ngayon, ang dahilan ko, sinabi kasi sa Bible, sa Acts 15. Sa Acts 15, pinag-usapan nila, kailangan ba magpatuli yung mga hentil na hindi na taga-ibang bansa. Tapos, nag-meeting sila, tapos, nagkasundo sila, hindi kailangan patuliin yung mga literal na tuli, hentil, kundi, sabihin lang sa kanila, wag kumain ng dugo, wag mga lunya, yan, o mga binitay. So, yung sinabi sa Acts 15, sabihin natin, yan ay parang ritual lang yan. Kunwari, sasabihin ni Jason, o sasabihin ni Pastor Alto, hindi, mga Hudyo yan eh. Oo, pero, hindi lang nagtanong eh. Nagtanong sa Council in Jerusalem eh. Si Pablo nandun din eh. O, si Pablo, sang-ayon din sa turo ni Pablo, yung desisyon nila. Sang-ayon sa revelation ni Pablo. Ngayon, hindi lang binanggit ni Pablo yung dugo doon sa later. So, ito yung sinabi ko kanina eh. Ano ngayon ang open hang? Pag gumaga spoken word revelation kailangan natin. Anong dahilan bakit literal na dugo iwasan natin? Una kong dahilan, madumi. Pangalawa, symbolical. Anong symbolical? Yung sinabi kay Noah. Yung sinabi kay Noah, balik tayo kay Noah, pakita yun. Kaya binawal kay Noah type ng pagpatay. So, yung literal na pag-inom ng dugo, type ng pagpatay. So, may type. Panahon pa ni Adan, may type na kikain. Ininom ng lupa ang dugo ng iyong kapatid. Bro Francis, maglalagay lang ako ng talata. Panahon ni Noah, wala pa pong law. 9, 4, tsaka 5. Oo, na hindi pinapakain ng Diyos, kinuha ang dugo. Tapos, Leviticus 3:11. Sabi ng panon, huwag mong kain ang buhay. Yung salamat po, yun lang. So, ang dugo, may revelation dyan. Iba yung revelation ng forbidden foods, iba pa yung revelation ng dugo. Sabihin, symbolical hindi literal. Ang pwede lang natin kainin na dugo yung kay Kristo. Communion na to Topic na to ng communion, no? Paano mo kakainin o iinumin ang dugo ni Kristo?
hindi mo magagawa literal. Maliban inumin yung aking dugo, wala kayong buhay sa inyo. So, symbolical, spiritual na to. So, dito muna tayo sa literal bago tayo mag-symbolical. Kaya papasok sa communion yan eh. So, ang literal na dugo, marumi. At yung literal na dugo ay type sa pagpatay. Wag ka magbububo ng dugo, no? Parang wag ka papadanak ng dugo. Isimin, wag kang papatay. So, symbolical ang dahilan. Bukod sa marumi talaga, no? Pwede ka magkasakit. Pwede ka magkasakit kung sinasadya mo. Pwede ka maging marumi yung genetics mo. No? So, meron din type yan sa original sin. Di ba sa original sin, pag, alam nyo naman, pag nasira yung pagkababae sa kasal, may dugo sa unang gabi ng kasal. Pero paano pag walang dugo? Nakorap na. May type din yan. Yung tuli, may type sa original sin. Itong dugo, may type din sa original sin. Yung dugo ay type sa so symbolical na naman to, no? Type to dun sa kasalanan na nawala yung pagkabirhen. So, hindi, not sure kasalanan. Merong hindi kasalanan na wala ang pagkabirhen. Merong kasalanan na wala ang pagkabirhen. Pero ang dugo dapat parang symbolical to, no? Yung dugo ni Kristo, type yan na ang spiritual virgins tayo dahil nakikita yung dugo niya sa atin dahil tayo ay naging birhen muli. Di ba? At magiging asawa ni Kristo. So maraming palang type, kaya siningle out ng Diyos yung dugo. Nung siningle out ng Diyos yung dugo, para sa atin to hindi lang to Hudyo, hindi lang to Israel, hindi lang to kay Noah, hanggang sa atin, dahil sa type. Bakit tayo nagkakaroon ng literal na communion? Bakit meron tayong literal na unleavened bread? Bakit meron tayong literal red wine? Sasabihin ng iba, hindi na tayo literal, spiritual na tayo ngayon. May nagsabi kay Barbanam niyan eh. Pag basahin niya yung mensaheng communion. So, sinang-ayunan niya, may spiritual, pero yung literal, dapat walang gawin. So, kaunti lang yan sa bagong tipan. Yung mga nabanggit na from old tagos sa new, natuloy. Yung Passover communion na unleavened bread, yan ang iilan. Yung dugo, yan ang iilan. Pero hindi naman madalas banggitin ni Pablo. Pero nabanggit sa Acts 15. So ito na lang stand ko. Kung kaya mo iwasan mo. Huwag mo sadyain. Pero kung naipit ka sa sitwasyon, pwede ka patawarin ng Diyos. Okay? Pero punta na tayo sa iba. Brother Francis, yung ibang pagkain. Meron tayong teaching na kinuha sa Old Testament. Sa Book of Isaiah, with regards to Jesus Christ, yung sinabagit mo yung dugo tungkol kay Kristo. Sa lumang tipan sa Book of Isaiah, kung paano ang Diyos ay pumatay, di ba? So parang pag-inom yun eh. Dahil sinasabi mo na yung pagpatay ay symbolical ng parang pag-inom. Yung bawal ng kainin, ang dugo, ibig sabihin, pagpatay o pagpaagas ng dugo yan eh. So, sa Old Testament, sa Book of Isaiah, una ang Diyos. Pangalawa, parang pinag-uutos na tayo. Kasi pag hindi natin ginawa yun, hindi tayo uminom, diba? Kahit sa New Testament, si Kristo mismo nagsabi, hindi nyo kinain ang aking laman, hindi nyo ininom ang aking dugo. So, siyempre, sa panahon na yun, wala pang revelation na pinapahid si Kristo, direkta lang talagang salita. At sila'y nananagan sa Old Testament, alam nilang bawal yun sa pinapagawa ni Kristo. Pero hindi nila maintindihan yung progressing. Na ang ibig sabihin sa panahon na yan, sa logos ni Kristo, ibig sabihin, pagpatay yun, yung pagkitil talaga sa buhay ni Kristo para sa kaligtasan natin. Yung laman at saka dugo ay kaligtasan. O paano ngayon yun? Diba? Sa New Testament yan. Salamat sa tanong na napaalala mo sa akin yung nabanggit ko nung isang gabi. Kunin natin yung magandang time. May mensahe ito eh. Sa Book of Revelation, may mababasa ka, ininom ng babaeng patotot yung dugo ng mga banal. May mababasa ka rin na papaluin sila ng Diyos sa vials na yan. No? At binigay ang kanilang dugo. Kanya ginawang dugo yung mga ilog kasi para papatayin sila ng Diyos para inumin nila yung kanya-kanyang dugo. Ibig sabihin, kung mababasa nyo sa Psalms, sa Proverbs,
yung pumapatay ng tao, of course, literal na criminal yan. May type yan. Dito sa spiritual, may spiritual na murder. Ang spiritual na murder, ininom mo rin yung dugo. Halimbawa, hindi naman ako literal na pinatay. No, pinadampot, tinorture, kinulong, pinatay. Pero, siniraan ako. No? Huwag ka na makikinig dyan. Tapos progressive revelation, huwag na ibalik yung savings niya. Yan ay pagpatay. Yan ay spiritual na pagpatay. Yan ay muhi eh. So, yung Nicolaitanism pala, murderer. Ang Nicolaitanism may dugo sa kamay nila. So, kung tuloy-tuloy ka sa Nicolaitanism mo, so hindi ka lang lukewarm na malahining talagang aktibo ka sa maling aral mo, naging zealous ka na maglingkod. Akala mo sa Diyos, sa Diablo ka pala naglilingkod. Ito yung pag-inom ng dugo. Ito yung babaeng patotot na uminom ng dugo ng banal. Kaya literal, napatay din yung mga banal. Yung spirito ng muhi, kaya nakapatay, spiritually, ganyan din. So, ganyan kalaki ang emphasis sa dugo. Okay, tanong mo, bakit kailangan inumin natin dugo ni Kristo? O ito, justification. Ito yung tinuturo ko sa justification. Paano mo nalaman justified ka? O, tanong ko rin doon sa seminar exam. Paano mo nalaman before the foundation of the world, nandun ka sa Logos? May binhi ka na. Kasi ngayon, ituturing mo, ikaw ang dahilan kaya namatay si Kristo. Merong kang hinagpis. Merong kang hinagpis, merong kang tawag dun? Contrition, no? Meron pang, another word yung hinagpis eh. Meron kang pagdadalamhati. May another akong nakaplanong paksa dyan eh, yung who killed Christ, no? So, kailangan natin akuin na tayo ang pumatay kay Kristo. Di ba pag tinanong may ordinaryong tao sa labas, ay, hindi ako So, kahit nga si Judas gusto niya malinis yung sarili niya na hindi niya ginusto mapatay si Kristo. Pero kung alam niyo yung nakatagong revelation, ang kaligtasan mo kailangan mong tanggapin na namatay siya para sa iyo. May alam naman natin na may higpit sila pagdating sa dugo kasi sa Old Testament inutos talaga ng Diyos yan eh. Pero yung binanggit kasi ni Kristo na maliban na inumin niyo ang dugo, kanin niyo ang laman. Alam naman ni Kristo na pagdating sa kasulatan talagang mano ang mga Hudyo eh. Pero bakit sinabi ni Kristo yon? Dahil ang dugo ni Kristo ay malinis, pure, walang kasalanan. Iyan ba yun ay yung mayroon ba siyang doon? Mayroon ba siyang type doon? Meron type yan. So, sinabi mo, dagdag lang yan sa pwedeng type. Na malinis ang dugo ni Kristo, marumi ang dugo ng tao. Hindi karapat-dapat yung kamatayan ng ibang tao. Although, hindi, magiging karapat-dapat kung paalang-alang kay Kristo. Hinandog mo kay Kristo. Di ba? Kung ang buhay mo nakahandog kay Kristo, doon lang magkakaroon ng saysay buhay mo. So, kailangan mo sabihin sa lahat ng tao rito, na sa lahat ng inyong pamilya, in-assert nyo, pumasok sa school, magtrabaho. Hindi, kailangan mo ihabol to. Na namatay si Kristo para sa'yo. Walang kwenta ang buhay mo dito sa lupa kung hindi mo yung buhay mo binigay kay Kristo sa paglilingkod. Gaano katagal ba yung buhay natin sa lupa? Andito ka lang para mag-enjoy ng pasyal, pagkain, worldly, barkada, boyfriends, etc. Parang walang Diyos. Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin. Kaya rin tayo nabuhay dahil kay Kristo eh. Walang creation kung wala si Kristo. Hindi tutuloy ng Diyos ang creation kung wala si Kristo. So yung umpisa ng creation dahil kay Kristo, yung magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan dahil kay Kristo. Wala tayong utang na loob kung ayaw natin ibigay buhay natin kay Kristo. Nabuhay tayo dahil sa Kanya. Ganyan kalalim yun. Punta tayo sa dugo. Iba yung dugo niya sa dugo natin. Ang dugo niya puro. Ang dugo natin marumi.
may bahid ng kasalanan, may bahid ng pagsuway. So, paglilingkod kay Kristo, kailan labanan mo yung laman mo araw-araw. Walang patangay na lang sa agos. Kasi kalimutan ko na lang kasi sakit ng ulo ko. Hindi. Sinusuong natin kahit nakakapuyat nakakapagod yung grab. Ano pa Kahit maraming pangangailangan na grocery, pinagpupuyatan yan Kahit swimming pa nga nila, pinagpupuyatan So, huwag tayo patangay sa agos, simpleng tawag lang. No? So, dugo ni Kristo tayo. Ibigay natin buhay natin kay Kristo. Asa berean, Kung mag-aasawa ka, kung manliligaw ka, magpapaligaw ka, may dote. Ano yun? Ibigay ang buhay kay Kristo. Nabigay na ba? Magbibigay pa lang. Hindi, kailangan matagal na. Kung nauna yung LCM bago yung bigay buhay, humabol ka. Diba? Sabi ni Kristo doon sa babaeng Samaritana, call your husband. Ay, hindi ko yan husband. Bakit tinawag ni Kristo na husband? O, spoken word revelation to. Seryosohin mo na. Humabol kayo, ibig sabihin. Paano kung may anak na? Humabol mo pa rin. Ang bawat anak ay handog sa Diyos. O yung mga batang matigas ang ulo, progressive to, matigas ang ulo sa patakaran ng Diyos. Doon sa lumantipat, pinapatay. Kasi may patakaran ng Diyos Hindi sariling diskarte lang ng magulang. Hindi lang nakasulat doon. Pero, yung anak na masuwain, papatayin. Lumantipan yan, Kunin nyo yung revelation. Hindi yan ginawa lang para nakalipas lang yan. May revelation dyan. Yung pamalo sa bagong tipan, O yung dugo. Malalim yung dugo. Tatamaan yung Nicolaitanism or pagkaberean. Tatamaan din yung pagpatay. Hindi, ayaw mo patayin ng iyong kapatid. Ibig sabihin, gusto mo iligtas sa lahat ng pagkakataon. Okay, hindi kita muna hihiwalay hanggang ma-set up, maiwang kitang berean, Mahal mo kasi yung kaluluwa. Kung sinadyo, kailangan sa pamantayan ng tao, kailangan hiwalayan kita. Sinusunod, gusto mo mapatay yung kaluluwa. Wala kang pakialam sa kaluluwa niya. Hindi parang pumatay ka rin. Maraming patayan na spiritual ngayon. Nangahawa o pinapahamak o pinapabayaan, hindi binibisita yung mga ulila. So, Nicolaitanism versus pagkaberean, yung Nicolaitanism nakakapatay. Ang Nicolaitanism ba may epekto sa hukum ministry? Meron. Nakakapatay kasi ang patakaran ay magsarado habang buhay. Ang patakaran, pakinggan lang yung sariling grupo habang buhay. Huwag ka na mag-compare. Huwag mo na kunin yung panig ng iba kasi madadaya ka lang. Patay yun. Dugo ba yun? Dugo yun kasi sinabi na Revelation, dugo yun. Pinatay niyo yung mga tao, kaya binigay kayong dugo ninyo, inumin. Inumin niyo yung sarili niyong dugo. Kasi pinatay niyo yung mga tao. Kahit hindi kayo yung babaeng patotot, yan yung mismong beast. Pero yung image of the beast, yun yun. Yung ininom niyo yung dugo ng isa't isa. So bakit kailangan dugo ni Kristo ang inumin natin? So yung inom ng dugo kay Kristo, akuin mo na ikaw ang nagpapatay kay Kristo, at kung ikaw yung nagpapatay, nakikita niyo yung cross na yung passion, ikaw yan, at anong gagawin mo? Anong gagawin mo na pag-inom sa dugo niya? Ibigay mo yung buhay mo sa kanya. Hindi ka naman siguro torturing nga mamatay tulad noon Ngayon siguro napuyat ka lang, nasaktan ka lang sa mga pintas, tinatamad lang laman mo, lalabanan mo yung laman mo, makapagtawag tanong, okay. Yung mga messianic po na ginagaya yung mga Hudyo, yung grupo na yun, yung way po ba nila, pati yung sa pagkain din yung mga forbidden foods, sa gawain po nila po na ganun, is nagkakasala po ba sila sa pangungopia nila? Or kahit hindi po natin sabihin pangungopia, yung masyado nilang itinutuon dun yung understanding nila. Sa Hudyo lang. So, okay, magandang tanong yan to. Hindi kasalanan. So, maliwanag to pakinig kayo. Hindi kasalanan gumaya. Basta ang hindi mo ginaya yung Nicolaita. Kasi maring nagaya mo yung Nicolaita ng mga Hudyo.
Diba sabi ni Kristo, mag-ingat kayo sa libadura ng, libadura ng Pariseo at Saduseo. Ano yung libadura nila? Yung Nicolaita. Kailangan ang katwiran sa righteousness. Ang katwiran nyo ay humigit sa katwiran ng Matthew 16 yun eh. Yan beware. Humigit ang katwiran nyo sa katwiran ng mga Saduseo at Pariseo. Bakit? So may tama sila, may optional, may compulsory. Sa hentil, optional yan. Yan ang sinasabi ni Pablo sa Romans 9:14. Gusto mo kumain ng kosher, gusto nyo sila gayahin, wag nyo gayahin yung libadura nila. Ang libadura nila yung Nicolaita. So, merong messianic ngayon, dahil messianic sila, ayaw nila pakinggan yung mensahe natin. Ayaw nila pakinggan yung mensahe minsan nakikinig din sila sa protestante. Pero yung mas malala, hindi talaga nakikinig. Ang tingin nila, kapos na sila. Pero sila paatras sa Revelation eh. Pabalik sa panahon ni Pablo, ni Pedro. Pabalik sa panahon ng mga Judeo-Christian. Hindi masama gumaya, hindi mo gagawing doktrina, Nicolaita. Kunwari, nagtipon tayo ng Sabado. Kasalanan ba yan? Hindi. Pero ang tanong, yan ba ay compulsory? Kung ginawa mong doktrina compulsory, yan ang kasalanan. Kung pwede ko to ikwento, dati, si Pastor Roldan, pinipilit na si Pastor Eddie, kailan Sabado na. Kasi naniwala si Pastor Eddie dito sa Bigcast eh. Yung pangalan, no? Tapos si Pastor Eddie, ayaw niya sundan yan. So parang nagagamit siya para mabuhay itong hukom. Kasi ako din gusto i-out eh. No? Ipa-out, no? Yan, parang nanindigan siya, hindi ako i-out, no? Para ituloy yung turo ko sa hukom. Gusto lang niya, makumbinsi ako sa pangalan. Pero, parang nagpapakita siyang konting pagkabirete, latagan tayo sa gabi. So, itong Sabado na pagtitipon, optional to. Ito yung sagot sa mga Sabadista. Saan ka magsasamba? Sabado o Linggo? Bakit samba ba tawag yan? Pagtitipon lang ba yan? Yan pagtitipon kahit anong araw pwede. Yan ang niradyo ko dati. O pagkain tayo. Yung pagkain, hindi binawal sa hintil noon, lalong hindi binawal ngayon. Pero, yung sagot nga ni Lito doon para sa protestante, dati bawal, ngayon pwede na. Hindi sinabi pwede na. Kung ano yung utos sa Hudyo, utos pa rin sa Hudyo, sa Israel. Ang importante sa Hudyo, kailangan nila tanggapin yung progressive revelation. Ano ba ang tinutukoy ng literal na pinapagawa sa kanila? Bakit bawal ang literal na pagkain sa kanila? Bakit may bawal na literal na pagkain sa kanila? Kasi ang purpose ng Diyos, yung purpose natin ngayon na pwedeng tanggapin ng hintil, may mga bagay hindi okay sa atin. Anong di okay sa atin? May mga spiritual na pagkain na bawal sa atin. Anong bawal sa atin? Yung Diyos-Diyosan, yung sinabi ko, psychological idolatry. Yung priority mo sa buhay. Ano man yung spiritual idolatry? Yung Nicolaitanism. Namimili ka ng pakikinggan. Hindi mo patutunayan lahat ng bagay. Pagkain din ba yan? Oo, pagkain yan. Yung pagganap niyan, pagkain yan. Ang pagkain ko ay ganapin ang kalooban niya. Ang kalooban ba ng Diyos, magsarado ka na isip. Ang kalooban ba ng Diyos, huwag ka na magkumpara. Isubo mo na lang habang buhay yung para kang baby habang buhay. So, ang kinakain mo na, nagiging aral na ng tao. Kasi aral ng tao, yung maging bias, maging one-sided. Yung hindi ka maging berean. Hindi mo na kailangan maging berean. No? So, ano yung pagkain yan? So, hindi pa natin pinag-usapan yung mali-maling aral. Yung ibang churches, nakatingin yan sa mali-maling aral. Mali ang baptism mo, mali ang Godhead mo, mali ang original sin mo, mali ang... Pero, ang unang pagkain na bawal, yung Nicolaitanismo. So, beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees. Kasi yan ang master key. Pag hindi ka naging berean,
ultimately is for the rest of your life, ang kinakain mo, it doesn't matter kung yung doktrina, yung specific doctrines na tinuturo mo ay tsamba na tama. Pag ikaw yung Nicolaita, nakakakain ka pa ng baboy. Nakakakain ka pa ng pinagbabawal. Bakit sinabi lang ni Kristo na be aware? Salit nang gawin niya totally wag na. Dapat pwede na. Pag hindi ka nag-make aware, makakakain ka ng libadura. Pag hindi ka aware, mga kapatid, sundan niyo to ha. Maganda yung binanggit ni Marjorie. Beware. Pag hindi kayo nag-beware, nakakakain kayo ng ng basura. So may basurang sanlibutan, tinatawag kong Diyos-Diyosan yung priority. Meron din basurang spiritual na, kunwari, ang sa ibang denominasyon, sa ibang churches, kahit sa end time, yung maling paliwanag. Yan na yung libadura sa kanila. Pero yung sinabi ni Barbanam, right spirit, di ba? Ang malaki mo ng libadura, wrong spirit. Ayaw mo maging berean. So, kung ayaw mo maging berean, kahit na tama pa yung paliwanag mo, papunta ka rin sa mali. Mapuputol ka rin sa progressive revelation. Kasi nagsimula ka na, tumigil ka na sa pagkaberean eh. Diba sabi ni Pablo, kahit alam ko lahat ng doktrina, alam ko lahat ng hiwaga, ng kanunungan, so pwede, at ibig sabihin, mga kasamahan ko, pare naman aral namin eh. Hindi naman lahat, no? Maraming turo na luma na parehong aral namin. Parang ganun din kay Pablo. Marami naman turo si Kristo na pareho din sa Saduseo Pariseo eh. Marami naman turo si Pablo na pareho naman sa mga Judeo-Christians eh. Sa mga Messianic eh. So, ano yung libadura? Ayaw mo na mag-progressive. So, yun na yung pagkain. Ngayon, dahil napakaraming pagkain doon sa Leviticus, bawal ang alimango, bawal yung baboy, bawal ang daga, bawal ang ganyan-ganyan, walang kaliskis. Ito na yung type. Pag ikaw ay naging berean, kaya mo na ihiwalay yung makakain at hindi makakain. Yung sabi ni Barbanam na take the meat and throw the bone. Diba sabi ko dun sa Bread and Fish, ano ba yung title niyan? Ano ba yung title ko dati? Yung si Kristo yung bread and fish. Pag bread, subo ka lang, kagat ka lang. Pero pag fish, may tinik, kailangan mo magsala. So nakatagong hiwaga na pag kailangan mo sumala. Pag hindi ka nagsasala, hindi mo makukuha yung tama. So mga specific doctrine na, yan na yung binibida ng iba-ibang churches. Ayaw ko kumain, parang ganyan din si Bar Jason, no? Ayaw ko kumain kahit katiking na mali. Si Barbar na may mali, kaya hindi ko na yan pakikinggan. Habang buhay, lahat yan tinuturing ko na mali. Ganyan yung Nicolaita. Magkamali ka konti, nakalang mali ka konti, kahit legitimate na may mali ka konti, lahat kayo mali na. Yan, Nicolaita, no? Okay. Hindi mo na makukuha yung mga masustansya ng pagkain. Hindi mo na makukuha yung tama at mali. Kasi marami pang detalye of the growing plant. Madaming doktrina niyan. Of course, yung nasa kaliwa, restorational bride, hindi nasulat yung doktrina. Pero dito sa kanan, meat in due season, no? Nakasulat yung doktrina, justification, predestination, eternal security, sanctification, Pentecost, millennium. Hindi lang yung nakasulat dito, mahigit pa. Ganyan ka detalye. So, kaya sa Leviticus, ganyan ka detalye yung mga pagkain. So, from Adam, may basics. To Noah, paabante na. May hiwalay na dugo. Yung papuntang Moses, marami ng detalyeng pagkain. Kasi kung ikaw ay matagal, kung tuloy-tuloy kang berean, alam mo, tuloy-tuloy ang pagsala mo sa pagkain. Marunong ka na maghiwalay ng tinik sa isda. Marunong ka maghiwalay ng buto. Ibig sabihin, lumago ka talaga, lumaki ka, hindi ka baby. Ang baby, kailangan gatas ng gatas. O parang tinapay is diretso subo, walang hiwalay na tinik.
Ngayon, kaya mo kumain ng isda, kaya mo kumain ng karne. So, yun ang type. Bakit pinakita kay Pedro, kumain ka? Di ba sabi ni Kristo, yung nakakapagparumi sa tao, yung galing sa puso na lumalabas sa bibig. Sabi niya, mga pagkain ay nilinis na, sabi niya. Marcos 7:19. Ngayon, yung dugo, siyempre sa pagkain natin yan, sa manok, sa baboy, sa baka, sa lahat ng hayop, hindi nga raw yun na nakapagparumi. Kahit makain yun, hindi naman ang marumi kasalanan ba? Di ba? Kasalanan. Hindi nagpaparumi sa tao yung pumapasok sa bibig, kundi yung lumalabas sa bibig. Spiritual na pagkain. So, hindi kasalanan yung ritual. Kasi, pwede ko halimbawa yung mga doktrina abutan ng rapture, wala nang pagkain, wala nang mabili. Hindi na rin may sasain, kakainin ng hilaw, may dugo yun eh. So, kaya nga, yan ang sinabi ko kanina eh. Mapapahamak na ba? Yan ay hindi sinasadya. So, hindi yan sinasadya, no? Yan ang sinasabi ko kanina. Pwede ka patawarin ng Diyos sa hindi mo sinasadya. Naipit ka lang. Napilitan ka lang. Kung sa tribulation na, halimbawa, naipit ka sa lugar, tapos wala nang makain, wala ka ng paglulutuan, kakainin mo ng hilaw, may dugo yun, paano yun? Exempted ba? Ganito. Oo nga, exempted. Sinagot ko na kita eh. Exempted. So, ganito. Meron akong naisihabol, no? Okay, dahil nabanggit mo yung Marcos 7. Yung Marcos 7 nakalagay rito, yung lumalabas sa bibig. Yung Hudyo noon, kalaban ni Kristo, masyado silang metikuloso sa paghugas ng kamay. Pag hindi ka nakahugas ng kamay, kasalanan na. Although wala yung direkta sa kautusan. No? Para sa Levita yan eh. Parang spoken word revelation na lang yan. Progressive nila. Ngayon, sinabi ni Kristo sa kanila, hindi yung pumapasok sa bibig yung nakakarumi, which is literal na pagkain yan. Doon yung lumalabas sa bibig. Kasi lumalabas sa bibig, andyan yung mga pagpatay at pangangalon niya. So, dito tayo. Ano yung lumalabas sa bibig? Salita. So, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa salita, bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. So, mahalaga yung salita. Yan ang unang-unang spiritual pagkain. So, pwede ko i-type yung mga detalyeng doktrina sa literal na pagkain. Tapos yung pagka-Berean o pagka-Nicolaitan, yan ang lumalabas sa salita. Kasi ang lumalabas sa bibig natin, dalawa lang yan. Nicoluk ka ba o Berean ka? Pag Nicoluk ka, pag Nico, pinapaiwas mo patas sa liksik, no? O patas, batupad. Dinidiscourage mo batupad. Lukewarm yun, dinidiscourage mo. Pag Berean ka, ini-encourage mo. Nasa bibig natin, sa church natin, nang i-encourage ba tayo? O ayaw natin pag-usapan yan, kaya yung kapatiran natin, hindi na aalarma. Ang alarmang manggagaling din sa atin eh. Pag hindi natin pinag-uusapan yan, hindi natin inaalarma ang kapatiran natin. Ibang, kahit hindi ka direkta naghihikayat magsarado, iba pa yun, no? Nakakahawa ka ng lukewarmness. So, yan ang unang-una. Then, pag nagtagumpay ka na dyan, na Berean na yung paghikayat na lumalabas sa bibig mo, ito na. Saka mo maaayos yung pumapasok na pagkain sa bibig. So, yung literal na pagkain sa bibig, type din sa iba-ibang doktrina. Yan ang Godhead, baptism, church ages, original sin, justification.
Lahat ng mga detalyadong pahayag sa Biblia. Tinuturuan mo paano sila sumala eh. Paano maiwas yung libadura eh. Magko-communion na tayo. So, dito sa communion may pagsasala ba? Meron. So, itong dugo at itong iba pa yung dugo, may topic yan, no? Itong bawal na pagkain, ito yung type niyan. Ito, Matthew 24:45. Sino ang tapat na matalinong alipin na ang Panginoon ay ilalagay siyang tagapamahala sa kanyang sambahayan? Kundi kung nagbibigay ng pagkain sa kanyang kapanahunan. Ano yung pagkain sa kapanahunan? Ang pagkain sa kapanahunan ngayon, kailangan ano yung present truth. So ano yung present truth? Kukunin din natin yung mga truth ng nakalipas. Meron tayong present truth din ngayon. Ang present truth natin ngayon, kunwari hukom ministry, no? Na progressive. Paano natin maa-absorb yan? Kasi yung iba, kahit lumang mensahe ang kinakain nila, pag walang present truth, hindi lang napapakinabangan yung kinain nila. Paulit-ulit lang sila sa nakalipas na pagkain. So mahalaga pala ang pagkain spiritual. Yan ang dahilan kung bakit may bawal na pagkain. May bawal na pagkain kasi sa sanlibutan maraming bagay na pwede maging Diyos-Diyosan. Sa sanlibutan, merong kosher, merong di kosher. Ano yung kosher? Katanggap-tanggap. Pwede. Ano yung di kosher? Hindi katanggap-tanggap. Halimbawa, sa isip lang na sanlibutan, yung criminal, pagpatay, pagnakaw, hindi ang katanggap-tanggap. Pero punta pa tayo sa gray area. Mag-mall ka. Pwedeng kosher yan, pero case to case. Paano kung naging substitute? Alagang hayop, libangan, pasyalan. Kahit trabaho pa nga eh. Ano yung kosher? Yung kosher, kailan katanggap-tanggap yan? Kailan magiging kosher yan? Conditional na yan Kung hindi mo pinabayaan yung sa Diyos, yung obligasyon mo sa Diyos. Yung obligasyon mo sa Diyos, yung ine-emphasize natin to be, no? To be berayan, to barkadang ka-sharing. Yun ang kosher. So, kailangan mo na ngayon magsala. So may bawal. Yung palang inosenteng pagkain, pwede maging bawal pag nawala sa lugar. Naging extreme. Diba? Pag naging extreme, anong extreme? Naging Nicolite, naging lukewarm. Ang lukewarm, attend lang kami, kinig lang, okay na, pasyal na sa mall. Nangyari yan sa kapatiran dati. So, yung ganyan, tawagin natin Diyos-Diyosan, kaya mong umangat, kaya mo nung umabante, hindi mo sinadya umabante. Yan ay ibang pagkain na yan. So, ang daming doktrina, ang daming gagawin. O yan, mga pagkain yan. Gusto mo ba kainin yun sa Diyos o gusto mo kainin yun sa kaaway? Kaaway, imbis na mag-assert ka, bigyan mo lang ng regalo. Bebihin mo na lang. Ibang pagkain spiritual ba yan? Oo, pagkain spiritual yan. Yung PTA mo, pagkain spiritual yan. Yung progressive ministry mo, pagkain spiritual yan. Tutulong ba ako sa dikuning o pabayaan ko na lang siya? Kanya-kanya kami. So, pagkain spiritual yan. Yung LCM ko, ile-leverage ko ba siya na sa training, babado position o pabayaan ko lang, gusto lang niya, anong gusto niya, samahan ko lang mamasyal. Bilang Berean, tama ba na kailangan kong paghandaan mag-share sa Sabadista? Ayoko tinatamad ako So, examine yourself. Ano yung kinakain nyo ngayon? Kailangan ang kain nyo ngayon progressive. Ang kinakain nyo ngayon, lumalago kayo. Parang ipantay nyo lang sa anak nyo sa school. Hindi kayo papayag. 10 taon na, grade 1 pa rin. Kasi hindi in-assert ng magulang na mag-aral. Ganon din dito. Payag ba kayo? Ilang taon na, hindi nyo pa kaya mag-witness sa Sabadista, sa Katoliko, sa Hindi nyo pa kaya i-share to?
So, i-compare nyo. So, spiritually, ano ba yung kinakain natin for all these years? Naku, na Wattpad na pala yung anak, na ano na sila, na barkadang ka-sharing na ng worldly. Hindi ang focus na lang nila, mag-aral, maghanap buhay. Hindi na, wala na sa puso nila, wala kasing Deuteronomy 6:7. Walang reckoning, walang umaampon. Naulila na. Kahit sa magulang, walang umaampon. Bari Francis, tanong. ulitin na lang natin yung Mateo 25 na sabi 24:45. Tapat na alipin, pagkain sa kapanahunan. Ano ba yung kapanahunan? Ano ba yung kapanahunan natin ngayon na pagkain? Literal? Hindi na literal, spiritual. Yan ang dahilan kung bakit may pinagbabawal sa luma. Hindi nagbigay basta-basta ang Diyos ng utos sa luma. Tapos wala siyang dahilan. Ang dahilan ngayon. Ang purpose ngayon, sa end time ang dahilan. Hindi yan binigay lang na nakalipas lang yan. Ano yung nakatagong hiwaga? Kunin niya yung hiwaga. So yung mga messianic, literal ang hinabol nila. Literal. Ang original po ba na komunyon sa panahon ni Moises ay nagtatay sila ng hayop? Bakit nga po na yun ay tinapay na lang? Yun po. Magandang tanong yan. Maraming beses ko na sinasagot yan. So, kailangan na makuha niyo na yung sagot, no? At ma-share niyo sa iba. May konting pagbabago yung communion nung panahon ni Moses sa panahon natin. Kasi sabi ni Pablo, ang kordero natin si Kristo. Siya yung nakatay. Paano nyo kakatayin yung korderong si Kristo? Salita. Ganyan na rin, paano nyo iinumin ng kanyang dugo, kakainin ng kanyang laman. Hindi lang literal na tinapay o literal na alak, kundi yung word of God din. Yung pagtupad nyo sa buhay nyo. Kayo maging tinapay ng buhay. So yung literal na kordero, hindi na compulsory sa panahon ni Pablo papunta sa hentil. Pero kung ginagawa ng Hudyo yan, tanggap pa rin ng Diyos kasi utos nga sa kanila yan. Sila naging parang ilaw sa atin dito sa nakatagong hiwaga. Ngayon, kung nagkordero ka, hindi kasalanan kung nagkordero ka. Pero hindi kinakailangan bilang hentil. Okay, bilang ibang bansa. Corinthians 8:8, regarding dun sa food na yung pagkain daw hindi tayo ilalapit sa sa Diyos. Ano yung context nito regarding dun sa free will? And di ba may binanggit din si Paul na regarding dun sa issue dun sa mga pagkain na inihahain sa idols. Paano natin i-connect yung dalawa na yun? Kasi di ba yung pagkain, hindi naman daw yun magdadala sa atin patungo sa Diyos. Pero in-issue niya naman dito yung regarding dun sa mga pagkain na sinasacrifice sa idol sa 1 Corinthians 10:25. Okay. May kondisyon. Alang-alang sa kaluluwa. Okay? Alang-alang sa kaluluwa, ang dahilan. Hindi dahil kung gusto mo lang. So, yung sinabi mo out of your free will. Ito yung maling unawa sa free will. May kalayaan ako kung gusto ko gawin o hindi gawin. Hindi yan ang doktrina ng Diyos. May kalayaan ka sumunod sa Kanya o hindi sumunod sa Kanya. Pero, may consequence pag di ka sumunod sa Kanya. May palo o kaya, padaway mo yung kaligtasan. Huh? So, wag natin ihalo. Daya yun ang kaaway. Ang kalayaan, kung anong gusto mong gawin, may kosher, kaya may spiritual na pagkain, kaya na tayo may hukom eh. Ano yung tama, ano yung mali? Yung tama o mali, ganito. Yung tama o mali, ganito. Kung ito'y
sang-ayon sa kalooban ng Diyos o hindi? Sang-ayon ba sa kalooban ng Diyos na gamitin mo yung kalayaan mo para wag siyang sundin? So, dahil ba pinahintulutan ng Diyos ang kalayaan na tumanggap sa Kanya o hindi tumanggap sa Kanya, yung mga anak niya na tumanggap sa kaligtasan, gagawa ng sariling diskarte? Hindi sang-ayon sa Diyos yan. Hindi kalooban ng Diyos yan na nagalit ka lang, dadamay mo na lahat. Merong taong ganun, di ba? Maraming tayong kapatiran na napundi lang sila. Fatalism ni Judas. Bakit? Pagpapakamatay. So, merong isang tatay, hindi ko lang papangalanan. Dahil late na nagising, hinarang na niya umatid ng Sunday service. Parusa niya sa anak niya, huwag umattend ng Sunday service. Dahil late lang ang gising. So, ano yan? Judas yan eh. Lalo mong nilulukwam yung anak mo. Lalo mong nilulukwam. So, dahil ba, sariling diskarte yan. Tayo ba malaya magsariling diskarte? So, kaya may kosher food tayo eh. Magkonsulta tayo eh. Kaya tayo may hukom. Huwag ka mag-isip na sarili mo lang na diskarte, pwede na to. I-submit mo. Itanong mo, pwede ba? Pwede bang ito? So, yung kosher, yung rabbis, tignan niyo yung outline. Yung rabbis ay, yung mga rabbis ay, ano tawag doon? Yung mga rabbis ay, nagtuturo sa miyembro nila, mga Hudyo. Ano yung karapat-dapat o hindi karapat-dapat. Yan ang kosher. So, hindi lang yan pagkain, kahit ano sa buhay yan. Ganon din tayo. Sa hukom, meron tayong kosher. Okay ba to? Pwede ba ako mag-desisyon ng ganito? Kaya tinatanong dapat yan. So, himukin nyo yung mga nanghihina na tumigil, na wag nyo sundin yung sarili nyong kasi daya ng kaaway yan. Kaaway natin nagsasalta sa laman eh. So sana managumpay kayo dyan. Sa panahon kasi ng pagbaba ng utos ng Diyos para sila ay communion, di ba may mga better herbs na mapapait ng gulay doon, tama? Pero bakit nawala na sa panahon natin yan? Anong application yan? Panahon ni Moses, Yung sabi ko sa Revelation 10:11, hindi pala 10:11, 10:10. Magiging mapait sa iyong tiyan. So, ang bitter herb sa panahon natin ngayon, yan yung sakripisyo sa pagsunod. May kapaitan sa buhay. Yan yung sakripisyo natin. Kunwari, sinagot-sagot tayo ng anak natin. Napundi tayo, gusto natin sumuko sa pananampalataya. O gusto na natin tigil yung PTA natin. Yan ay bitter herbs. So pinapayuhan ko ang magulang, huwag natin pakinggan na laman natin. Labanan natin ang harang ng laman natin na tumawag magtanong. Bakit? Ang bitter herbs, yan yung hirap ng paglilingkod. So kasama ng bitterness ng tiyan yan. Ano yun? Na ang bitterness ng tiyan, minsan, yung laman natin nagbigay sa atin ng mapait na karanasan. Actually, may consequence eh. Lahat ng sariling diskarte natin, may bunga later sa buhay natin na kapaitan. Ngayon, kailan mo tanggapin yan? Kunwari, bumabalik ka sa Diyos, di ba? Gusto mo sundin ang kalooban ng Diyos. May ma-encounter kang, So, ang pagsubok dyan, magpakukonsulta ba ako sa hukom? So, ang tinapay na walang lebadura, alak na pula, yan ay natuloy pa sa panahon natin, nawala ang bitter herbs kasi kailangan mo na makuha yung revelation yan. Nawala yung ihaw ng kordero kasi kunin mo yung revelation yan. Ihawin mo si Kristo bilang kordero sa salita. Yung Bible, yung Word of God, yung mga tracts, booklets, audios, videos. Yung saliksik, pagturo niyan, yan ang pag-ihaw at pagkain. Uubusin daw yung inihaw na kordero eh. Sa panahon ni Moses yung bitter herbs,
kailangan kasabay ang bitter herbs dun sa pagkain ng kordero. So parang kung sa pagluluto natin may spices. So, yung sinigang, di ba, minsan mapait yan, pero hinahalo natin, pampasarap. Pero dito, yung ihaw, sakripisyo yan. Yung pagkain ng bitter herb, sakripisyo yan. So, sabay sa tinapay. O ngayon, may literal tayong tinapay na walang lebadura at alak na pula. Nandun na sa buhay natin yan. Nandun na sa experience natin yan. Hindi natin literally lahat nililiteral natin na nandyan, no? Kundi yung iba, kailangan kunin nyo yung revelation. I-apply nyo sa buhay nyo. Ano ba yung bitter herbs? Ano ba yung ihaw? Mga pagsubok yan, ha? Mga persecution yan, mga ano. So, habang nagtitake tayo ng communion, kailangan i-report natin yan, ipag-usapan natin yan, tapos ipamuhay natin yan. So, of course, nag-cell group tayo, pinag-usapan natin. Pero paano yung pamuhay? Marami tayong may encounter sa buhay natin na pagsubok. Lalo, yung pagsubok pinag-usapan ko, yung gustong sumunod sa kalooban ng Diyos. So, progressive ang kalooban ng Diyos. Ang una mong kalaban, laman mo. Katawan mo. Pangalawa mong kalaban, yung mahal mo sa buhay. Pangatlo mong kalaban, minsan kapatiran. Pagsubok yan, ibig sabihin, tetestingin ng Diyos, susuko ka ba dahil sa kapatiran? Susuko ka ba dahil sa kamag-anak? O, ganito na sa laman. Susuko ka ba dahil sa laman mo? O. So, huwag ka susuko kasi lahat yan, na-expect ng Diyos, lalabanan. Yan ang bitter herbs. Okay? O, diba ang instruction kasi ng Diyos kay Moses, yung meat na papatay nila ay wag lulutuin sa papakulo niya to sa tubig, hindi ako nagkakamali, kundi pinaraan sa apoy. So ano ang application niya sa atin ngayon? Kasi yung dito muna, no, pinikpikan. Alam niyo yung pinikpikan, di ba? Hindi na pinadalaw yung dugo, basta na lang nilublob sa kumukulong tubig. So ang unang dahilan dahil hindi pinikpikan, bawal ang pinikpikan. Binitay ang term dyan eh. Ang pangalawang dahilan, yung dumaan sa apoy, dito, tipot larawan tayo, tipot larawan. Kailangan natin dumaan sa apoy. So yung kumukulong tubig, parang baptism yan. Hindi pa mahirap yan. Ang pinakamasakit yung apoy. Para ka niluto ng buhay. Di ba may lake of fire? Lahat papuntang lake of fire. Ano sabi ni Kristo? Lahat ay aasinan ng apoy. Mark 9:45. Lahat ay kailangan asinan, lahat ay kailangan dumaan sa apoy. So meron tayong apoy ng Holy Ghost, di ba? Ngayon, dito pa lang sa lupa, kung magpapaapoy ka na, sa Pentecost, sinusunog, niluluto na may libadura yung tinapay, tas sinusunog. Bakit may apoy? Si Kristo dumaan sa apoy. Tayo ba kailan dumaan sa apoy? Oo. Anong klaseng apoy? Yung pagdurusa, katulad na nagdurusa si Kristo. Anong pagdurusa natin? Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi tayo umiiwas, huwag tayo umiiwas. Sagasaan natin. Suungin natin. O yan ang type ng apoy. Bakit kailangan ihaw sa apoy? Hindi ba pwedeng iluto na lang ng nilaga? Nilagang kordero? Kasi yung apoy type doon sa pinapakita ng Diyos sa future, may apoy talaga. Ang mundong ito, literally, maapoy. Alam niyo ba yan? Galing din sa apoy itong mundong ito eh. At lahat ng tao papunta doon. Ngayon, kung ayaw mo pa-apoy in advance sa Holy Ghost, ibang apoy ng Holy Ghost yung maranasan mo sa lake of fire. Buhay, sabi doon sa Bible, buhay kang ihahagis sa dagat-dagatang apoy. So ngayon pa lang, magpa-apoy ka na para sa kalooban ng Diyos, para linisin ang karnalidad mo, para hindi ka na ihagis sa dagat-dagatang apoy. At ano yung karnalidad? Yan yung nikulok na. So yung pagkain na karapat-dapat sa Diyos, yun ang yung pagkain na karapat-dapat sa Diyos,
yun ang suungin mo para sa apoy. Okay? So kaya, kahit hindi pinapagawa ng Diyos lahat yan literal. Hindi naman lahat literal. Kung ano yung nakasulat lang sa Bagong Tipan, yan ang sundin natin. Pero, itong iba na nakasulat sa Lumang Tipan, pero bakit merong nakasulat? Kasi, kailangan makuha mo yung pahayag. Paano yung application sa buhay? O, yan ang apoy. Yung fivefold ministry, anong present truth na message ang kanyang dala ngayon for the bride? Okay, ito na yung pinag-uusapan natin eh. Tinatype lang natin sa pagkain eh. Yung mensahe natin pagka-berean, di ba? Mensahe rin ni Barbara yan. Kaso, hindi lang na-emphasize nila. So, hindi rin napapractice. Maaaring nabanggit pero hindi matupad. So, ngayon, marami tayong mensahe ngayon sa present truth na umabante pa. So, yan ang kailangan yung i-work out. Work out your own salvation. Yan ang kailangan yung paghanda ang pagkain. Kasi kung tulad ngayon, yung traditional ministry, kahit hindi kayo maghanda ng ilalatag, okay lang. Huh? So, yan yung sariling diskarte ng mga nakaraang apostate churches. Tagapakinig lang kayo eh. Hindi kayo tagapangaral. So, nung panahon ng Katoliko, bawal basahin ang Bible. No? Ang pwede lang magbasa, mga ministro. May nangyari bang ganyan ngayon sa end time? O kami lang ang pwede magganito, magganyan. Nangyari yan unconsciously, subconsciously, sa Nicolaitanism. Tuloy lang, tagos lang Nicolaitanism Katoliko hanggang dito sa end time. Na ano, huwag nyo na pakinggan yung paliwanag ng iba. Kami na lang magsasabi sino yung dapat pakinggan. Pag minarkahan namin, habang buhay, hindi nyo pwedeng pakinggan. Hindi temporary, habang buhay, So, yung pagkain ngayon, nagiging pang-baby, no? Maraming bagay kinukorek ang Diyos. Pati in communion, kinukorek ng Diyos. Kung hindi tayo berean, hindi natin makukuha. Ngayon, pag ikay berean, matatanggap mo pa yung pahayag sa pamilya, sa asawa. Sa traditional ministry, ang asawa, tagaluto lang, okay lang eh. Diba? Ganyan sa end time. Pag silbi lang kayo, huwag na kayo mag-share. Kasi bawal sa babae mag-share. Ano pa? So, bawal, walang komunikasyon, walang tanungan, walang interview, walang sharing. Kung magkukwentuhan, ang buhay na lang. Diba? Ano pa? Sa pamilya, may progressive tayo sa anak. Abot ng end time yung pamalo eh. Pero yung offensive na ipapagawa, hindi ganun kadetalye. So, kanya-kanya na yan. Kanya-kanyang diskarte na. Pero ito'y doktrina. Ito'y revelation. Bilang berean, pag-aasawa, pagpapamilya, may revelation. A progressive ministry. Makinig ka lang, okay na. Hindi, kailangan mo mag-share. Forsake not the assembling of yourselves together, but exhorting one another. Tinuturuan nyo paano mag-share, magturo, hukom pa nga eh. So, kinukompare lang natin yung tanong mo. Ano ba yung mensahe ngayon sa fivefold? Kahit nga sa fivefold eh. Ano yung fivefold dati? Exclusive club. Ang fivefold, ilang tao lang. Pero kung susuyurin mo yung Bible, lahat ng tao pwede magkaroon ng gift na yan. Yung ascension gifts, sabi ni God, ascension kasi yan ang fivefold. Iba pa raw yan sa gifts ng 1 Corinthians 12. Ang patunay ko sa Bible, hindi yan iba. Kamag-anak niya. Kauri niya. Sa Corinthians 12, binanggit din yung fivefold gift. So,
yung ascension gifts, para sa lahat, hindi lang yan para sa ilan. So check nyo ngayon sa Bible, tingnan nyo Ephesians 4:15. Speaking the truth in love. Sino yung mag-speak? Ang tinanong ko si Tomas, sabi niya, mga fivefold ministers lang. Yung iniisip niya, exclusive club. Sabi ko, hindi, lahat ng kapatiran yan. Kasi basahin mo yung Ephesians 4:14. No more children, tossed to and fro. Ye be no more children, but speaking the truth in love. So, hindi yan exclusive club lang ng iilan. Lahat. Diyan matutupad lang yung super church Lahat kailangan magsalita. So, ang gift pala ng fivefold, hindi yan kulong sa iilan. Para sa lahat. So, yan yung mga bagong present truth. Yan yung huli kong nasabi bago ako pinatigil sa Carolina. Yan yung huli kong tapos narinig ko yung comment bigla. Iba ka na. Siyempre, iba na nga ako sa ibang end time. Pero, turo naman ng propeta turo naman ng lahat Yan ba ay biblical? So, hindi importante kung yan ang turo ng tao, hindi. Ang importante, yan ba ay biblical? Kung yan ay biblical, lakaran natin, huwag tayo matakot. Iba ka na. Diba? Bakit ba yung quotationer? Iba-iba rin ang kanilang paliwanag. Nagkakasundo naman sila. Siyempre, parang pagkaberiyan din yan na nag-uunawaan sila sa isa't isa. Pero dito sa atin, kailangan natin to sa kapatiran. Sa kanila, mga ministro lang. Mag-unawaan tayo, magpatawaran tayo, magkaisa tayo, magtulungan tayo. Okay. Parang pagkaberiyan din yan So, ang ministers meeting, parang bilang beriyan, maglatagan tayo. So, hindi mali yung part na yan. Ano yung tama? Ano yung dapat? Ano yung kulang? Lahat ng kapatiran yan. Hindi lang exclusive club ng ministers. Kami-kami lang to, hindi kayo kasali. Kung baguhan, siyempre, hindi pa nga abot. Kung baguhan, hindi pa abot. Kung baguhan, hindi pa abot. Pero hindi pwede habang buhay, baby siya. Ito yung ministry, ito yung kompletong ministry ngayon sa end time. Lahat ng kapatiran na sanay lang makinig, sabihin natin kulang yan. Kailangan nyo na rin mag-2B. Mag-share na kayo. Maging bere na kayo, mag-share na kayo. Kailangan nyo pakinggan yan, ikumpara yan, then ibahagi yan. Ang bahagi, syempre, kung nagawa na yan sa fellowship service, gawin nyo rin sa buhay nyo. Kung utang nyo sa buhay nyo si Kristo, nainom nyo ba ang kanyang dugo? Nakain mo nyo ba ang kanyang laman? Ibig sabihin, inako nyo ba na matay siya dahil sa'yo? So, yun ang yun ang dahilan dapat kaya tayo nabubuhay. At yun ang pagkain natin, ng buhay natin dapat. So, kung ang pagkain ng buhay natin hindi si Kristo, hindi yung salita niya, hindi yung kosher, hindi mo gusto malaman yung kosher, ang dami-dami yung mga patakaran, mga kautusan. Dito sa iba, simple lang, tanggapin lang si Kristo, okay na. Siyempre, nung baguhan ka, baby pa yan. Parang panahon ni Adan, panahon ni Noah, saka umabot sa panahon ni Moses. Siyempre, sa umpisa, mababaw pa. Pero hindi ka pwedeng habang buhay mababaw. Kasi hindi mo ginagawa sa sanlibutan yan ano ka na lang tagalaba ka lang habang buhay huwag ka na mag-aral huwag ka na umasenso. Diba walang ganyan? Gusto natin umasenso kahit man lang sa negosyo Diba? Kailangan ng konsulta para hindi maubusan ng oras. So, yan ang natin. Ito yung pagkain. Ano yung pagkain mo sa buhay mo? Sabi ni Kristo, ang pagkain ko gawin ng kalooban niya on. Anong kalooban ng Diyos na gagawa niyo? Examine yourself, diba? Kung communion na tayo, examine yourself.
Sa letter B, nakita ni Pedro ang isang pangitain mula sa langit, mga pinagbabawal na pagkain. Sa letter B, Acts 10, yung nakita ni Pedro na pangitain, yung nakita ni Pedro na pangitain, ano kaya ang type niyan? Alam niyo ba sagutin? Yung pinapakain kay Pedro, yan yung mga hentil na kumakain ng pinagbabawal na pagkain. Yung vision, no? Sa Romans 14, ano yun sinabi dyan? Kung mabigat sa'yo, huwag mo kainin. No? Sa Galatians 2, si Pablo, kinalaban niya si Pedro na, bakit ka nag-iipokrito? Pagdating sa ibang tao, hihiwalay ka. Dahil nahiya ka makita ng mga Hudyo na kasama mo kumakain yung mga hentil. Yan. Nakakain ba si Pedro ng pagkain ng hentil? Yan ang issue dyan. Letter C. Bakit may bawal na pagkain? Kasi ingat tayo sa lumalabas sa ating bibig. Kasi pagkain yan Spiritual na pagkain yan. Matthew 16, ingat kayo sa libadura ng Pariseo at Saduseo. Ano yung libadura? Nikulok yan. Okay? Hanggang ngayon, meron yan. So, meron bang naninikulok sa atin? Diba? Matthew 4:4. Ang man shall not live by bread alone, but every word that comes from the mouth of God. So, lahat ng tao kailangan nabubuhay, hindi lang sa literal na pagkain, kundi sa spiritual na pagkain. So, kung hindi nyo ibibigay ang buhay nyo kay Kristo, hindi nyo layunin, ambisyon ng buhay nyo ay inako nyo kayong namatay siya para sa'yo, walang kwentang inyong buhay. Hindi kayo nakakakain. Ano yung nakakain nyo? Kumakain pa rin kayo, pero nakakain nyo, kaaway. Ang nakakain nyo, pagkain ng kaaway. Ang nakakain nyo, yung pinagbabawal ng Diyos na pagkain. So, man shall not live by bread alone, but every word that comes from the mouth of God. Pag hindi nyo kinain, yung pahayag na galing sa Diyos, ang nakakain nyo, pahayag galing sa kaaway. Yan ang spoken word revelation yan. So, kailangan mo maging berean ngayon. No? Matthew 24:45. Who is the faithful and wise servant? So, marami nais maglingkod sa Diyos. Pero nagdadala ba kayo ng pagkain sa kapanahunan? Updated ba yung revelation nyo? Upgraded ba? Nag-adjust ba kayo? Kinuha nyo ba yung latest na dyaryo o binili nyo yung lumang dyaryo lang? Nakikinig ba kayo sa latest na balita? O yung lumang balita lang, piso ang bayad sa jeep? Diba? Naabutan ko ba yung piso? Nalimutan ko na. Bata pa ako. So, 35 centavos. Piso yung naabutan ko. Hindi, actually, nung nag-aaral ako piso. So, susundan mo ba yung lumang balita o bagong balita? Ay, hindi ka na makakarating sa paroroonan. Hindi tayo mabubuhay kung hindi tayo mag-update. Kung nga sa sanlibutan, marunong tayo mag-adjust Bakit dito ayaw natin mag-adjust para lang masunod yung kalooban niya? Kaya may hukom ministry tayo, di ba? Para magtanong tayo. Magtanong tayo. So, PM nyo, yung mga mahal nyo sa nakapatiran, tama ba na tigil na lang dahil galit yung laman? Okay? Papapahamak yung anak. So, kaya natin mag-adjust sa lupa. Bakit di tayo mag-adjust sa spiritual? Diba? John 4:34. Ang pagkain ko ay gawin ng kalooban niyaong nagsugo sa akin. Genesis 4. Ininom ng lupa, sabi ng Diyos kay Cain, ininom ng lupa yung dugo ng iyong kapatid. No? Ano kaya type niyan? Next time ko na i-share. Body of Christ. Sabi ni Kristo sa John 6,
Maliban inumin nyo aking dugo, kainin nyo aking laman. Wala kayong buhay. So paano nyo inumin ang dugo at kakainin ng laman? Bigay nyo yung buhay nyo kay Kristo. Akuin nyo kayong pumatay kay Kristo. Whether nagsisi kayo, hindi kayo nagsisi, namatay siya para sa'yo eh. So ang kailangan mo na akuin na ikaw yung pumatay. Pag ikaw yung pumatay, ibig sabihin, ano yung gagawin mo dahil ikaw yung pumatay? Ano yung kabayaran? Ibigay mo yung buhay mo kay Kristo. Kasi binigay niya yung buhay niya para sa'yo. Yun ang bride, no? Pag binigay yung buhay, magtanong na kayo, paano ko i-assert yung pamilya ko? Ano yung nagpapatangay sa Agos na libang tayo, kalimutan ko yung problema ko. Yan. Ano yung next level? Ano yung adjustment na kailangan gawin? Tanong. Okay? Yan yung pagbigay yung buhay kay Kristo. Kasi medyo labag sa laman natin, pero hindi pa natin sinusuong. Ano po yung kahalagaan ng pagkain na malinis sa pananampalataya ng mga Kristiyano? So, gagamitin kong term na malinis na yung kosher, no? Ibig sabihin karapat-dapat sa Diyos. Hindi ka malason, hindi ka malihis, hindi ka magkamali. Sa katawan mo, hindi ka magkasakit. No? Hindi ka mapaagang kamatayan. So, sa literal, type spiritual, so yung salitang malinis, hindi lang salitang malinis, no? Yung pagkaing masustansya. So yung salitang malinis, parang neutral lang yan, di ba? So gagamitin yung term malinis, masustansya. Yung pagkain na nakakatulong. Pwede ko gamitin word malinis dun sa mga traditional lang na Nicoleta, paulit-ulit lang sila sa lumang mensahe. Ayaw namin makinig sa iba kasi malalasong kami. Ayaw mo sumala, ayaw mo maging bereyan. So parang gatas ka lang ng gatas, malinis nga. Pero yung katawan mo hindi na de-develop. Magkakasakit ka sa future kasi kukulangin ka na sa sustansya. Kaya pinakain ng Diyos yung karne kay Noah. Kasi kailangan na ng katawan eh. So hindi lahat ng tao kayang makaprutas gulay lang. May kokonti kaya, pero hindi lahat kaya. So pangkalahatan, hindi lang malinis, kailangan mo ng sustansya. Isang linis, pwedeng prutas ka ng prutas. Malinis nga, pero kulang ka sa vitamin, minerals, kulang ka sa nutrition para yung katawan mo ma-develop o maging malusog. Okay, 1 Corinthians 5, sincerity. Yung type ng unleavened bread ay sincerity, no? Bakit po yung mga Muslim galit po sa Israel? Bakit po gusto nila ubusin sila? So, sana tanong to sa ibang araw, pero sagot ko lang mabilis. Kasi tingin nila, yung Israel ay, politika lang to, politika. Ay inokupan nila yung bahay, tirahan ng mga Palestino. Yan lang. So, yan ay part ng paninira. Pero meron pa akong topic yun eh. Topic ko to next week, no? Kung sana may tumulong. Ang anti-Semitism. Nandun na sagot. Sasabihin ko dito yung sagot na may spirito galing sa kaaway. At kasama sa palo ng Diyos yan. Kukonekta ko rin sa communion kasi sa panahon ni Moses, papatayin din sila ni Paraon. Okay, Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa ganito na pinagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon. Sa tao na mga ginamit ng Panginoon upang ipahayag yung salita, Panginoon. Naway, maganap po namin sa aming buhay, Panginoon. Yes, Lord, sa gabi na ito, Panginoon, na mas gamitin niyo rin po, Panginoon, yung mga tao na workshop, Panginoon, at pinapanangin din po namin, Panginoon, na magkaroon ng interaction, Panginoon, sa bawat isa, galing sa kanya-kanilang pamilya, Panginoon. Ito po ang kasama talaga sa Panginoon. Amen. Amen.